Ating tatalakayin kung sino nga ba itong si Daniel sa Biblia, pero bago ang lahat, ay nais ko po munang humingi sa inyo ng konting segundo para i-like, share, at i-subscribe ang aking munting channel na ganap sa kasaysayan. Maraming salamat po. Ating kilalanin ang isa sa mga sikat na propeta sa kasaysayan ng Biblia, at ito ay nangyari sa pagitan ng 700 at 600 BCE. Ang propetang ito ay nagngangalang Daniel, isa siyang Hudyo, na lumaki sa Juda, sa lungsod ng Jerusalem, ngunit nasakop ni Nebuchadnezzar na isang hari sa Babylonia, ang Jerusalem, at nang masakop ito, ay ipinadakip ni Nebuchadnezzar ang lahat ng mayayaman at prominenteng tao sa Jerusalem upang ipatapon sa Babylonia, at dito napasama si Daniel sa mga dakip at kasama niya ang 3 kabataan na nagngangalang Shadrach, Meshach, at Abednego, dinala sa palasyo ng Babylonia. Ang 4 na kabataan ito kasama na si Daniel, upang bigyan ng espesyal na pagsasanay, para gawing tagapaglingkod sa pamahalaan, ngunit, kaakibat ng pagsasanay, ay kailangan, isakripisyo nila, ang kanilang paniniwala, ngunit sa kabila ng lahat, ay nanatili sila, sa kanilang paniniwala, at naging tapat sa kanilang Diyos na si Jehovah. Ultimo sa pagkain at inumin, ay hindi sila kumakain at uminom ng katulad ng pagkain at inumin ng hari, upang hindi madumihan ang kanilang pagkatao. Sinanay sila ng 3 taon, at pagkatapos nilang sanayin, ay nakita na mas magaling sila ng 10 beses, kaysa sa lahat ng maikong saserdote, at salamangkero sa kaharian niya, kaya pinuri sila ng haring si Nebuchadnezzar, at inatasan si Daniel kasama ang 3 kaibigan nito, na maglingkod sa palasyo ng hari, at pagkalipas ng ilang dekada at nalipat ang pamumuno sa anak ni Nebuchadnezzar na si Belshazzar, at malamang ay, 70 taong gulang na si Daniel, at inutusan siya ni Belshazzar, upang bigyang kahulugan, ang misteryosong sulat kamay na lumitaw sa pader, pero bago pa man ipinatawag si Daniel, ay meron ng naunang, matatalinong tao at salamangkero na nagtangkang bigyang kahulugan ang sulat kamay sa pader, ngunit sila man ay nabigo, kaya hindi nag-atubilan ay patawag si Daniel dahil nabalitaan nitong si Belshazzar na taglay nito ang espiritu ng Diyos pati kaalaman, unawa at di pangkaraniwang karunungan, kaya binigyan si Daniel ng isang kondisyon ng hari na kung sakali na mabigyan kahulugan ang sulat kamay ay bibihisan ito ng purpura, susuutan ng gintong kwentas, at ibibigay sa kanya ang 3 pinakamataas na tagapamahala sa kaharian, subalit sa kabila ng lahat ng alok sa kanya ay tinanggihan ito ni Daniel, at sinabi nito na ibigay na lang sa iba, subalit babasahin pa rin niya at bibigyan ng kahulugan kung ano man ang sulat kamay sa pader na ito. Nanalangin si Daniel sa Diyos na nagbigay sa kanya ng karunungan at ipinasulat nga ang kahulugan nito, at batay sa kanyang nabasa ay masasakop ng imperyo ng Medo-Persia ang Babylonia. At sa gabing iyon habang nagkakasiyahan sa palasyo, nag-iinuman, habang nagdiriwang ay agad na natupad ang hula at nasakop nga ang Babylonia at napatay si Belshazzar. At dahil nasakop na nga ang Babylonia, ay nasa ilalim na ito, ng pamamahala ng Medo-Persia, bagamat nasakop na ang Babylonia ay mas lalong binigyan pa itong si Daniel ng mas mataas na posisyon nitong si Haring Dario, at isa siya sa napili sa 3 mamumuno, para pangasiwaan ang 120 satrapo, na mag-aalaga sa kapakanan ng haring si Dario, at dahil nakita ng hari kung ano ang kaibahan ni Daniel sa mga opisyal, at sa mga satrapo, dahil sa ipinamalas niyang di pangkaraniwang talino, kaya binalak na naman ng hari na bigyan siya ng autoridad sa buong kaharian, kaya kinainggitan itong si Daniel ng ibang opisyal, at dito na nga nabuo ang masamang balak sa kanya, kaya pinagplanuhan at pinagkaisahan itong si Daniel, na ipatapon sa yungib ng mga leon upang mamatay, ngunit iniligtas siya ng Diyos. Nagtaka sa kanya si Haring Dario, dahil alam niya, kung gaano kabangis ang mga leon, subalit nang makita nitong hari, si Daniel ay wala man lang kahit ni isang galos na tinamo ito, talagang tunay nga ang ipinakita ng ating Panginoon kung paano iniligtas sa kapahamakan ang kanyang lingkod na si Daniel, bago pa man mamatay itong si Daniel ay ipinakita nito, ang kaluguran sa Panginoon. At dito nga nagpakita ang isang anghel sa kanya upang ipahayag ang utos ng Panginoon para sabihin na tunay ng kalugod-lugod sa Panginoon itong si Daniel. Dito ipinakita ni Daniel sa Panginoon, na anumang pagsubok sa buhay, ay hindi siya tumalikod at hindi niya pinagpalit ang kanyang pananampalataya sa kahit anumang hamon ng buhay.